nangyari? No? Bumilang uli ang panahon, nag-active sa church, and then what else? No? After so many months, no? Ano nangyari? Pinindot uli yung push button sa likuran nila. Away uli. Hanggang dumating doon sa point na nagsabi sa akin, no, makikipag-iwalay na siya. And until now, magkasama pa rin. Ibig sabihin, ini-enjoy nila yung company ng isa't isa. Did you get this? Na gusto nila yung ganong routine. Ayaw nila ng totoong pagbabago. Listen, the reason kung bakit ko sinasabi ito is because yung pagbabago ang dapat na makita sa buhay natin. Kung talagang gusto natin ng pagbabago. Am I right? It's because, listen, para saan pa yung mga payo na ibibigay natin kung ang isang tao ay hindi willing na magbago? Think. Para saan? If you are not willing to change, para saan? Tama ba? Oh. Correct me if I'm wrong. Amen? It's because sa totoo lang, no, yung mga ganyang bagay hindi na kinakailangan pa natin palakihin. Kung talagang meron tayong takot sa Diyos, pare-pareho. Tama? Especially sa relasyon na mag-asawa. Do you think? No. Hello? Do you think na hindi kami what is that? Nagkakaintindihan? Ano yan? Hindi kami Do you think na wala kaming hindi pagkakaintindihan? Tama ba? Meron kaming mga hindi pagkakaunawaan. Pero hindi ibig sabihin, no, para kaming manok na magsasabong. Did you get this? Do you think na hindi kami nagkakasagutan dalawa? No. Nagkakasagutan kami. Why? Dahil tao kami, normal kami. May dugot balat kami. Nawaan niyo ba yung sinasabi ko? Now, anong sinasabi ko sa inyo? Ang sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, you know what? Depende yun sa puso natin. Kung gusto natin sa ganung bagay, then nasa yun. Pero kung ang gusto mo, totoong mabago yung buhay mo at yung pagkatao mo, then move on. Makinig ka. Saan? Sa sinasabi ng salita ng Diyos. Why? It's because hindi disenyo ng Diyos na ang buhay mo ay maging impyerno. Tama? But the reason kung bakit nagiging impyerno ang buhay ng mga tao is because pinili mo yun. Hindi yung kasalanan ng Diyos. At lalo tigit sa lahat, hindi yun kasalanan. No? Ng Panginoon. Sino may kasalanan? Pastor, sino may kasalanan? Kami? Tanungin mo sarili mo. Tama ba? Kasi sino yung nag-aaway? Di ba kayong dalawa? Sino yung dapat mag-usap? Di ba dapat kayong dalawa? Sino yung dapat mag-ayos? Di ba dapat kayong dalawa? Di ba? In fact, hindi naman yan live telecast na kailangan mo ng referee. Di ba? Ang alam ko, sa boxing lang merong referee at saka basketball. Pero sa pag-aaway ng mag-asawa o sa pag-aaway ni naman o hindi pagkakaunawan, I tell you, you know what? Ang kailangan nyo, no, Santong Espiritu sa buhay nyo na siya magbibigay ng direksyon ng buhay ng bawat isa. Amen. I hope and pray na nagkakaunawaan tayo pare-pareho. Hello? Bakit ba tayo pumunta doon? Listen to me, don't. Oh.
Listen to me, do not allow yourself na ma-misinterpret niyo yung sinasabi ko. Amen? Sinasabi ko lang sa inyo yung fact. Tama po ba? Ano yung fact? Ang totoo, no, nasa sa ating desisyon kung anong gusto natin mangyari sa buhay natin pare-pareho. True. Kung gusto mo na ang buhay mo ay merong tunay na pag-aari ng Diyos, nasa iyo yun. Pero kung ang gusto mo, ang buhay mo ay mala-impyerno, nasa iyo rin yun. Tama ba? Wala yun sa kamay ng Diyos. Why? Dahil ang lahat, naniniwala ako na ibinigay na sa atin ng Diyos. That's why I say that. You know what? No, sinabi ko sa harapan ng mga NFE students yun kahapon. No? Why? It's because, sabi ko ganun sa kanila, no, kung minsan ang problema, or madalas na problema, pag sinabing Christian or born-again Christian, or Bible study, tumatakbo na tayo. Para tayong hinahabol ng itak. Diba? Which is ang intention lamang natin, walang iba, kundi mapabuti ang buhay ng mga taong ito. Tama po ba? And you know what? You don't need to be sad sa bagay na yan. The reason kung bakit ko sinabi yan is because yun yung katotohanan lang. For them na ma-realize nila kung ano yung totoo. Sinabi ko sa kanila, ganun ako dati. Before, yung nag-share sa akin ng Word of God, yung harapan ng bahay namin, no, yung bote na yung basyo na pinag-inuman namin, ibinabato ko yung sa bubong nila. Ganun ako kabait noon. No? Sabay tatakbo ko, and then lalabas yung matanda. Tinitingnan niya, sino kaya bumato doon sa bubong niya? Totoo. Pero pag naiisip ko yung ngayon, naiiyak ako sa Panginoon. Naaawa ako doon sa tao na yon. Why? It's because ganon ang puso ko noon. But I thank God na isang araw binago ng Diyos ang puso ko. And you know what? That's why, hindi kayo dapat matakot na sabihin sa kanila kung ano yung katotohanan. Why? It's because alam niyo kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay niyo. Alam ninyo kung gaano kalaki ang binago ng Diyos sa pagkatao nating lahat. That's why, hindi tayo dapat mahiya. Hindi tayo dapat manglumo. Subalit, you know what? We must be proud. Saan? No? Na kung saan ipahayag si Kristo, ipahayag ang katotohanan sa buhay ng mga taong ito. Now, listen to me. Problema na nila yung kung hindi sila makikinig o hindi. Kung hindi sila makikinig, then fine. Kung makikinig sila, then salamat sa Diyos. Tama po ba? Ang importante, magpatuloy tayo saan? Sa nais ng Diyos na mangyari. Why? It's because alam natin, you know what? Na ikaw at ako ay nais na kasangkapanin ng Diyos sa gawing instrumento niya sa uling mga araw na ito. Is that right? Amen? Amen. No? That's why, kung ganyan yung attitude ng puso natin, I tell you, hindi tayo atras-abante, hindi tayo atras-abante. No? Whether, merong iba to sa atin ng kaaway, hindi tayo masasaktan. Whether meron tayong marinig, alam natin na hindi tayo, magpapadala. Why? It's because alam natin ang puso natin ay nakatuon lamang saan? Saan? Sa kalooban ng Diyos. Did you get this? Amen? No? Okay, let's change our topic. Let's go back here. But please, don't be religious. Do not try to be religious because I sense some of you. Hindi ako arrogante sa sinasabi ko. But when I say that, you know what? Tinutulungan ko lang kayo na maunawaan nyo kung paano nyo i-apply sa sarili nyo yung katotohanan. Amen. It's because sometimes,
if you don't know kung paano i-deal ito mga bagay na ito, ang problema, you know what? No? Hindi lang dun sa tao, but first, dun sa tao na unang nakakita. It's because hindi mo alam kung paano i-deal yung bagay na ipinakita sa iyo ng Diyos. Amen. Hello? Let me tell you this. Bakit mo kinakailangan i-correct ang mga mali na nakikita mo sa iyong mga anak? Come on. Come on. Bakit natin kinokorek tayo bilang mga magulang yung mali na nakikita natin sa ating mga anak? Pag nakakagawa ba sila ng mali, natutuwa ka? Ay, ang galing ng anak ko, nanaksak. Amen? I think hindi. Even ako. Pag yung anak ko o yung mga anak ko na nakikita, true. And ibig sabihin, ba nun, hayaan ko na lang yung ginawa nila? No. Kung kinakailangan ko silang pagsabihan, gagawin ko. Kung kinakailangan kong sabihin sa kanila na hindi nila dapat gawin yung bagay na yun, gagawin ko kahit ilang beses pa. Tama ba? Why? Kung kinakailangan silang paluin, gagawin ko. Why? Dahil mahal mo siya. Pero sa bagay na yun, hindi mo tinotolerate yung alin. Yung nakita mong mali. Yun ang nais ko na iparating sa inyo. Amen? Amen. No? Why? It's because kung minsan, sa sobrang pagmamahal natin sa isang tao, you know what? Hirap tayo na ito ay itama. Yun ang totoo. Tama? Kung minsan, sa sobrang laki ng pagmamahal natin, ang hirap itama. But you know what? Nakalimutan mo na ipinakita sa iyo ng Diyos yung mali niyang gawa upang ikaw ay gamitin niya at iparating mo sa tao na yon kung ano ang mali niyang ginagawa. Is that right? It's because kung hindi mo gagawin yung part mo, now, kailan niya malalaman na mali ang gawa niya? Kapag nasa kulungan na siya. Correct me if I'm wrong. Diba? Oh. That's why, every time na nakikita natin yung mga anak natin, tatay ako, magulang ako, I know some of you, ganun din. Maliit pa ang anak ko, some of you, malalaki na ang anak nyo. I thank God for that. Dahil malalaki na ang inyong mga anak at marami na ang inyong pinagdaanan. Amen. Hello? No? And nagpapasalamat din ako sa Panginoon. Why? It's because maliliit pa ang mga anak ko. That's why I still have enough time to correct them, to guide them, to teach them the right way. One time, sinabi ko sa mga anak ko, you know what? Papa is telling you, these good things. Why? It's because I want, to both of you, gusto ko na kayo ay maging mabuting tao, sa inyong paglaki. Masama ba yon? Let me know, masama ba yon? I know ang design ng bawat isa sa inyo. Amen? Amen? Na gusto natin na mapabuti ang buhay ng mga tao na ipagpapalit natin. Amen. Kung minsan, aminin nyo ang totoo. Ito mga tao ding na ito, inaabuso na kayo. Amen. Tama? Aminin nyo ang totoo. I know na ginagawa niyo yun. Pag humahayo kayo, papunta kayo ng gawain Bible study. Pagpunta niyo ng Bible study, you are, alam niyo yun, masayang pakiramdam mo. Why? It's because, you know what? Pinipicture out mo sa iyong kaisipan na yung mga tao na mararatnan mo doon, naghihintay sila para sa inyo.
But pagdating nyo doon, and then wala sila, and then bigla nyo makikita, you know what, nagtotongits, nagiinuman, I tell you, what do you feel? Kung minsan gusto mong itaob, but you know what, wala kang magawa. Why? It's because hanggang doon pa lang yung relasyon mo. Amen. You know what, yung bata, I thank God na nagkakaintindihan yung spirito namin. It's okay. It's okay. Just sit down. Amen? True. Alam niyo ba na ang bata, I tell you, very sharp ang kanilang spirit. True. That's why, gano'n na lang para sa kanila na mag-react saan? Sa salita ng Diyos. Why? It's because alam nila if that is the word. The first language, no, ng mga bata, alam niyo ba yung very famous ngayon, o ng tao, alam niyo ba yung very famous ngayon na, what is that? Sa YouTube, yung twins na nag-uusap habang nagtatawanan sila. And to be honest, sabi nung isang, what is that, doctor, I don't know, tawag dito, natural lang daw yun sa bata, pero ibig sabihin na hindi sila nagkakaintindihan. But you know what? I have an interpretation about that. Why? No, nagkakaintindihan sila. Why? It's because they have the same spirit. True. They have the same. That's why. You know, no, kung ano o kung paano tatanggapin nyo ng science. Tama? But you know what? Always remember, ang kaisipan ng Diyos ay mataas sa kaisipan ng lahat. That's all. Amen? And then makikita mo, kala mo nagtatang sila, which is true. Nagtatang talaga sila. That is their first language. O first language ng mga tao. That is a heavenly language. Why? It's because ang tao ay nilikha sa tatlong aspeto. Spirit, soul, and body. Don't forget that. Amen? Amen. Hello. Okay. Everybody inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Okay. Hallelujah. So are we ready? So, the second one is, we will not have a problem of obeying if our mind is totally changed. We will not have a problem of obeying if our mind is totally changed. So, binabalik-aralan natin itong mga bagay na ito. Amen? Amen. No, I tell you, wala tayong magiging problema kung ang ating kaisipan ay totally na nabago. Saan? Sa pagsunod natin sa Diyos. Amen? Dahil kung minsan, you know what? Mahirap sumunod kung ang ating kaisipan ay merong ibang nilalaman. Tama ba? Like for example, habang nagsasalita ako sa inyong harapan, I know na tahimik kayo nakikinig sa akin, pero hindi ibig sabihin na iisa ang laman ng ating isipan. Is that true? That's why, you know what? Sa pagsunod, saan? Sa Diyos, siguraduhin mo na ang puso mo at ang iyong isipan ay isa sa pagsunod sa Panginoon. It's because kung ang sinisigaw ng puso mo ay sumunod sa Diyos, pero ang laman ng kaisipan mo ay wag muna, I tell you, malaki ang problema mo. Ibig sabihin, ang iyong puso ay hindi kaisa ng iyong isipan. Kung walang pagkakaisa, you know what, sa iyong sistema, yun ay malaking problema. What about in the house of the Lord? You know what? Kung ang bawat isa ay merong, kung ang iglesyang ito ay merong division,
or division in the house of the Lord. I tell you, wala rin tinatawag na pagkakaisa. That's why napakahirap na umusad ang alin, ang mandato ng Diyos sa iglesia. Is that true? Why? It's because makikita mo na yung buhay ng bawat isa, you know what, ay meron kanya-kanyang daladala. No, itong si Church B, no, at itong si Church C, no, you know what, sabi ni Church B, no, okay, let me explain. No. Remember, nandun tayo sa isang church. Okay? Ang tawag doon, Church A. Okay. Nung nagkaroon ng division inside the church, nagkaroon ng Church B at nagkaroon ng Church C. Tama po ba? Sa madaling salita, nagkaroon ng tatlong grupo. Itong grupo na ito, like for example, no, ito, yung gustong isulong yung mandato ng Diyos. Pero yung Church B, sabi kasi ni leader, tawag dito, no, hindi, ganito yung isusulong natin. Amen? Since na siya ay leader, yung mga tao na nasa kanyang likuran, willing na sumunod sa kanya. And then, si leader C, no, sabi niya ganon, hindi, ito yung gusto namin mangyari. Are you with me? Since na leader siya, meron din siya mga tao na nasa kanyang likuran. That's why, yung mga tao na nasa kanyang likuran, yun yung susundin, yung gusto niya. So ano nangyari? Naging tatlo ang alin. No? Ang church sa loob ng isang iglesia. I tell you, kung gano'n ang sistema, wala tayong mararating pare-pareho. Wala rin tayong matatapos pare-pareho. Pero ang pinakamasakit dito, you know what? Hinayaan natin ang pagkakawatak-wata sa loob ng isang katawan. Is that right? No? Hinayaan natin na magkaroon ng pagkakawatak-watak sa isang katawan. Alam ko na alam nyo yung sinasabi ko. But you know what? This is the big issue right now sa buhay ng maraming Kristiyano. The way kung paano tayo sumunod, the way kung paano tayo mag-isip, the way kung paano tayo, you know what, magpasakop ayon sa kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. That's why, makikita mo, you know, yung mandate ng Lord in the church, ang hirap itakbo. Why? It's because sa loob pa lamang ng iglesia ay meron ng pagkakahati-hati o pagkakawatak-watak. There is division already inside the house of the Lord. That's why, ang hirap isulong kung ano yung nais ng Diyos na mangyari. Why? It's because yung mga tao na nasa loob ng iglesia, malinaw na hindi niya kaisa ng isipan, ng layunin, at ng puso. Did you get these things? Hallelujah. Number three. Sometimes we cannot go to war, or we cannot go to war and fight for battle if the enemy can see a hole in our line of defense. Is that true? No? Is that true? We cannot go to war kung meron makikita ang kaaway o ang ating enemy sa ating harapan na butas. Tama? Bakit butas? Ibig sabihin, no, marami siyang pwedeng ibato sa'yo. You know, this is what happened sa time ni Joshua. Are you ready? In Joshua chapter 7, let's read verse 11 and 12. Verse 11 and 12. Sabi dito, nagkasala ang bayang Israel. Nilabag nila ang aking utos. Kumuha sila ng mga bagay na iniutos kong tupukin. May inumit sila, inilihim at isinama sa kanilang mga ari-arian. Is that true? Amen? Did you get that? Yan ang dahilan kaya hindi sila makaharap sa kaaway. Natakot sila sapagkat sila rin ay dapat lipulin. Hindi ko na kayo tutulungan hanggang hindi ninyo isinusuko ang bagay na ipinagbabawal ko sa inyo. So look at this.
if you're going to read this again, no, malinaw na in verse 11, nagkasala ang bayang Israel. And this is the hole. Ito yung hole. Ito yung butas sa atin ang kaaway. That's why, if you're going to read this, no, especially on verse 12, iyan ang dahilan kaya hindi sila makaharap sa kaaway. Why? It's because yung kanilang kaaway, you know what, the reason kung bakit sila sinendo ng Diyos, para patayin, para ubusin yung lahing makasalanan. Tama ba? Para ubusin yung lahing makasalanan. But hindi nila pwedeng gawin yun kung sila rin mismo ay walang pagkakaiba. Saan? Doon sa kanilang papaslangin. Ano ang karapatan mong sabihin, no? Na makasalanan kayo kung ikaw mismo ay mas makasalanan kaysa sa sinasabihan mo. That's why you cannot deal a person, especially kung ikaw mismo, yun din ang problema mo. You cannot deal a person, I tell you. Hindi mo siya pwedeng i-deal sa area na yun kung mismo yun din ang problema mo. Kung like for example, kung ang problema niya, listen to me, kung ang problema niya, you know what? No? Like for example, mahilig siyang gumawa ng storya. Amen? Hindi mo siya pwedeng i-deal dun sa bagay na yun kung ikaw rin mismo, chismosa ka dun sa inyong lugar. Amen? Naunawaan niyo po ba ang sinasabi ko? Sometimes, no, gusto natin na tayo ay maging tools para saan? To bring transformation in our community. Tama po ba? There's nothing wrong about that. Why? It's because that is the mandate of God. That is a plan of God. Malinaw na yun ang plano ng Diyos, purpose ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. But to be honest with you, hindi tayo maaaring lumakad doon sa bagay na nais ng Diyos nating lakaran kung mismo tayo sa sarili natin, yun ang problema natin. That's why look at what happened. In verse 11, tumindig, sabi rito, na nilabag nila ang aking utos. Sabi ng Diyos, kumuha sila ng mga bagay na inutos kong tupukin. May inumit sila, inilim at isinama sa kanilang mga ari-arian. Malinaw po ba? No? Why? It's because malinaw na merong instruction ng Diyos sa kanilang buhay. I want you to write this down. Are you ready? Under number 3, letter A. Do not allow yourself to operate on disobedience to God's instruction. Do not allow yourself to operate on disobedience to God's instruction. Amen? Did you get this? Do not allow yourself to operate on disobedience to God's instruction. Letter B. Do not allow greed to operate in your life. Do not allow greed to operate in your life. Listen to me. These two things, ito yung problema na kung saan ay butas na nakikita sa atin ng kaaway. Are you with me? Most of the time. First, no, in the area of what? Obedience. Amen? Amen. In the area of obedience. Hello? The second thing is in the area of greed in our hearts. Amen. Itong dalawang bagay na ito, yung problema madalas ng ating sarili. Tama po ba? Sa area ng ating pagsunod. Ibig sabihin, tayo ay disobedience palagi. Amen. Second, sa area ng puso natin, ibig sabihin, greed palagi ang laman ng puso natin. Kasakiman. Amen. So, where did I get this? Look at this. No, in verse 11, sabi rito, nagkasala ang bayang Israel. Now, ano ang definition ng kasalanan sa harapan ng Diyos? Para sa bayang Israel sa panahon ni Joshua.